Bakit tumataas ang stroke at heart attack during Christmas? Dapat din natin malaman na hindi lang bilang ang tumataas. Dapat may sapat din tayong kaalaman para maiwasan ng mga ito. Hello mga kabarangay! Eto na ang Pasko. Nararamdaman nyo na ba ang lamig? Ang pagkain or traffic, sa tingin ko mas daman nyo po yan. Pag-uusapan natin kung tumataas ba ang dami ng pasyente na nagkaka-heart attack o stroke pag sumasapit ang Pasko at Bagong Taon. Makinig tayo ng mabuti sa ating expert speaker para malaman natin ano ang pwede nating gawin para maiwasan ng sakit ngayong Pasko. Ikinagagalak kong ipakilala ang ating guest speaker na magbibigay sa atin ng mga practical na tips at impormasyon tungkol sa stroke at heart attack prevention ngayong Pasko. Walang iba kung hindi si Dr. Alexander Abe. So, Dr. Alex, mag-start na tayo. Okay? So, ang una kong tanong, ano ba ang stroke? Pareho ito sa heart attack? Doktora, ang atake sa puso po ay ang pagbabarado ng daloy ng dugo sa ating puso. Samantalang, stroke naman o atake sa utak ay pagbabarado ng daloy ng dugo o pagputok ng dugo sa ating utak. Magkaiba po silang dalawa. Pero iisang dugo o parehong dugo ang dumadaloy sa ating ugat na naghahatid ng nutrition at oxygen para gumana ang ating utak at puso. Pero ang dalawang nabanggit na sakit ay parehong delikado sa ating kalusugan at sila ang usually number 1 and number 2 na dahilan ng pagkasakit at pagkamatay ng mga Pilipino. I see. So, inuulit ko lang para sa ating mga kabarangay. Pag sinabi nating heart attack, ang barado ng ugat sa puso nangyayari. Tama? At kapag sinabi naman nating stroke, ang pagbabara ng ugat ay nangyayari sa utak. So, pwede, according sa sinabi mo kanina, pag nagsabi tayo ng stroke, pwedeng magbara o pwedeng pumutok ang ugat sa utak. Tama? Okay. So, ang next question, bakit ba nagkakaroon ng stroke or heart attack? Ang dahilan ng pagkakaroon ng stroke at atake sa puso ay ang pagkipot ng ugat natin sa utak at sa puso. Resulta sa pagbabarado o deposito ng kolesterol sa ating ugat. Sa paglakad ng panahon, maaaring mamuo at tuloy ang bumara ang mga kolesterol sa mga ugat at kumikipot ang daan sa pagdaloy ng dugo papunta sa ating puso at utak. Maraming dahilan ng pagkakaroon ng atake sa puso at utak. Nangunguna dito ay ang ating edad, lahi, mataas na presyon ng dugo, pagkain ng maalat, mamantika, diabetes at sama na rin natin ang pre-diabetes, labis na pag-inom ng alak, paninigarilyo at ang paggamit ng bawal na gamot. Ganun pala. So, parang sinasabi niyo po, Doc Alex, na pag habang bata tayo, pwede nang mag-umpisa ang pagkakaroon ng pagbabara ng mga ugat natin. Tama? At inuulit ko lang para sa mga kabarangay natin, maraming rason kung bakit magkakaroon ng pagbabara ng ugat, no? Sabi mo kanina, high blood pressure or hypertension, tama? So, diabetes o ang pagtaas ng asukal. At ang mga favorite ng mga tao, ang pag-inom, sabi nila, Pasko na, okay? Or paninigarilyo. May mga bagay din na hindi natin kayang baguhin. Katulad ng namana natin, ang sakit sa ating mga magulang, right? Or ang ating mga edad. Okay, nakuha niyo po ba yan mga kabarangay? Kailangan natin bantayan ang mga tinatawag na risk factors na sinabi ni Dr. Alex sa atin. Okay, Dr. Alex. So, ipagpatuloy na natin ang mga tanong natin sa inyo. Tumataas ba ang incidence ng heart attack o ng stroke pag ganitong panahon ng Pasko? Doc Francis, totoo po. Tumataas ang insidente bilang ng atake sa puso at stroke tuwing papalapit ang Pasko at Bagong Taon. Maraming pag-aaral na ginawa at naobserbahan nila na around 15 to 35% at tumataas ang bilang ng atake ng puso at utak. Karagdagan nito, doktora, dapat din nating malaman na hindi lang bilang ang tumataas. Ang usual na dumadating sa ating mga emergency room ay usually mas malala o mas matinding klase ng stroke at atake sa puso. Bakit po ba nagkakaganon? Bakit tumataas? Kasi parang tama po kayo actually. Mapapansin natin na during Christmas, ang mga incidents ng
or ang mga pasyenteng naka-admit sa ospital, halos lahat, stroke at heart attack. No? So, meron po bang explanation bakit tumataas ang stroke at heart attack during Christmas? Meron po, doktora. Una, syempre sa stress o sobrang kapaguran dahil sa preparasyon natin para sa darating na Pasko at Bagong Taon. Maraming napapagod, abalang-abala sa pagbabudget ng gastusin pagbili ng mga kailangan na gamit sa okasyon. Hindi rin natin nasusunod ang healthy lifestyles natin o routines dahil tulad ng pag-ehersisyo dahil sa sobrang kabisihan natin. Pagkain ng mga masasarap, matamis, mamantika at maalat. Tama, doktora. Siyempre, pag may handaan, napapalaki ang pagkain natin. Isama na natin mga inumin na matataas ang asukal tulad ng soft drinks, iced tea at milk tea. Pangatlo, doktora, pag may kasiyahan o parties, hindi nawawala ang alkohol at pagpupuyat. At pang-apat, sa sobrang busy, nakakalimutan din natin inumin ang mga maintenance na gamot. Pinapaliban natin ang pagpunta sa klinik ng doktor. Iniisip natin na makakapaghintay ang lahat. Ang panglima, malamig ang panahon sa tuwing Kapaskuhan. Ayon sa pag-aaral ng ating ugat ay kumikipot kapag malamig ang panahon. Napakarami palang rason. So sa tingin ko, importanteng huwag tayong ma-stress sa traffic. Tama ba? Tama, doktora. Oo, grabe po kasi ang traffic. And then, of course, I think sobrang stressful po mag-isip ng regalo, no? So, kailangan mong pagkasyahin yung pera mo doon sa mga ririgaluhan mo. At huwag kumain ng marami ngayong Pasko. Tama? Okay. So, Dr. Alex, ano bang pwede mong ipayo sa mga kabarangay natin para maiwasan ang mga ganitong pangyayari ngayong Pasko? Gaya na nabanggit ko, Doktora, kanina, ang Kapaskuhan ay panahon para tayong magsama-sama at dunitayin natin ang pagsilang ng may kapal. Panahon din ito na tumataas ang bilang ng stroke at atake sa puso. Dapat may sapat din tayong kaalaman para maiwasan ng mga ito. Ang una, stress. Kaya nabanggit ko kanina, maagang pagplano sa paggawa ng mga okasyon, lakad Mahirap at yan, bakasyon. Dr. Alex. Huwag mangako ng mga bagay na hindi kayang tuparin. Siguraduhin na umuo lang sa mga commitment na kaya natin puntahan. Pangalawa, panatilihin pa rin natin ang healthy habits. Iwasan ang pagpupuyat, matulog pa rin ng 7 hanggang 8 oras. Magkaroon na aktibong pamumuhay. Ang madalas na pag-ehersisyo ay nagsisilbing panangga ng ating katawan sa iba't ibang uri ng karamdaman. Importante kung gaano karami ang kakainin natin, no? Ang paggamit ng maliit na plato o bowl ay makakatulong na para paalahanin tayo o makontrol ang portion ng ating kakainin. Kumain ng mas maraming gulay, prutas, at vitamins at minerals na mayaman din sa fiber. Limitahin ang pagkain na mayaman sa mamantika, matatabang karne at maaalat. Iwasan ng paninigarilyo at labis na pag-inom. Dapat magkaroon din tayo ng regular check-up sa inyong doktor, particularly ngayong nalalapit na Pasko. Okay. Masuot din pala, doktora, ng makakapal na damit, panlaban natin sa malamig na panahon. Kung malamig ang panahon, kailangan medyo makapal ang ating mga suot. Ilabas ang mga jacket. Higit sa lahat, hindi mo pa rin dapat kalimutan ang pagpapahinga dahil may sarili ka rin pangangailangan na dapat tugunan. Mahalaga ang me time para ma-recharge ka, kaya chill ka lang. Tandaan na ang payapang utak at malakas na puso ay makakatulong sa pag-iwas sa mga seryosong sakit at ating kalusugan pa rin ang pinakamahalagang regalo sa Kapaskuhan. Salamat po. Maraming salamat, Doc Alex, sa lahat ng mga tips at mahahalagang kaalaman na ibibinahagi mo sa amin ngayon. Tsak na makakatulong ito upang maging mas aware ang ating mga viewers tungkol sa stroke at heart attack at kung papaano nila mapapanatili ang kanilang kalusugan ngayong Pasko. Sa ating manonood, maraming salamat din sa inyong pagtutok. Huwag kalimutan ang pinaka-importanting regalo na maaari nating ibigay sa ating sarili at sa ating pamilya ay ang magkaroon ng malusog na puso at utak. Kaya maglaan tayo ng oras para makapagpahinga. Huwag shopping ng shopping, kumain lamang ng tama at maging aktibo sa ating kalusugan. Mga kabarangay, kung meron kayong mga kakaibang nararamdaman, huwag pong mag-atubiling magpatingin sa inyong doktor. Huwag niyo pong intayin na emergency na po kayo bago kayo pupunta sa ospital.
dapat tayong mag-ingat sa ating kalusugan. Ugaliin po nating tumutok sa Real Talk with Doc at marami po kayong matututunan dito sa palabas na ito. Kaya mga kabarangay, kung meron po kayong mga topics na gustong maintindihan, ilagay lang po natin ito sa chat box at ito po ay paghahandaan namin. Maraming salamat po. Maligayang Pasko mula sa Barangay BK!